Pupunta ako dun sa fresh pa lang na issue na nangyari bago tayo umere ngayon sa programa natin. Hinahanap ko kasi yung concrete data. Ito pala yung numbers. 215 out of 306 congressmen, miyembro ng Kongreso, yung bumoto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ang mangyayari ngayon, iaakyat na nila sa Senado itong impeachment complaint. Parang hindi na hinintay yung ika-akpat na impeachment complaint laban kay VP Sara. So mukhang gumulong bago pa nag-break yung sesyon. Anong masasabi po ninyo dito? Lalabas yan. Tumataas na yung level ng away ng dalawang dynasty sa ating bansa. Dynasty ng Norte at dynasty ng South ni Duterte at saka ni Marcos. Tumitindi na. Hindi totoo yung pambobola ni Marcos na hindi siya pabor sa impeachment na nag-link sa text. Lalabas ngayon, yan ay nangyari dahil tiyak ako na may go signal si Marcos Bakit sa po ninyo pagpapa-impeach. yun nasabi? Anak niya yung nanguna pumirma eh. Anak niya eh. Kaya nagpalusot ang lahat. Lalo pat control ng BBM ang Kongreso. Kung totoo yung sinabi niya nung una na hindi siya pabor sa impeachment, hindi pipirma yung anak niya at hindi magpapalusot ang marami niyang kaalyado doon sa Kongreso. Ngayon, lalabas yan. Nasa hype ko na, level na, yung bangayan ng dalawang dynastiya na gustong kontrolin ang 2025 election at ang 2028 presidential election. Hindi po payag ang mga Marcos na si Duterte ang manalo sa 2028. Kaya tinitiyak niya na ngayon pa lang ay durugin na ang mga Duterte. Ito yung away ng dalawang dynastiya na naghahangad ng kapangyarihan at masarap na buhay ng kailang partido at pamilya habang nakapwesto sa gobyerno. Pero paano po ba kakaapekto itong nangyayaring drama sa Kongreso sa ating mga ordinaryong mamamayan? And yung timing nung nangyari sa Kongreso? Lilibangin ng mga away na yan ang mamayan. Parang sarsuela. Pero ang problema dyan, dahil dyan matutuon ang atensyon ng buong bayan at ng mga mambabatas ng ating opisyal ng pamahalaan, makakalimutan na yung problema ng ating mga mamayan sa problema sa kuryente na mataas, problema sa pamasahe, problema sa trabaho, kawalan ng trabaho, mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin, yung land grabbing, makakalimutan nila. Yan yung mga problema ng ating mga mamayan na hindi na ma-address dahil mula ngayon hanggang 2025, May 2025, itong May, at hanggang 2028, yun na, puro politika na ang mga tao ay pamimiliin na lamang sino ang mas maikli ang pangil sa dalawang kampo ng naglalaban. Yung kampo ng kasamaan at kampo ng kadiliman, pamimiliin na lang tayo. Sino ba ang mas maikli ang pangil sa dalawa? Yun na lang ang lesser evil. Doon lang tayo pamimiliin. Lilibangin tayo ng kailang mga away.